Biglang bumuhos sa mga lansangan ng Japan ang mga yelong kasing laki ng itlog. Hindi pa nakapag-react ang mga naglalakad sa daan, ay agad na napatay. At sa kabilang panig naman ng mundo, kumukuha ng sample ang mga miyembro ng ekspedisyon sa Antarctica. Ngunit nagsimulang bumigay ang yelo sa kanilang kinatatayuan. Buti na lang at sa huling segundo, nahila ng dalawang kasamahan si Jack, nakaraos siya ng bahagya. Napansin ni Jack ang kakaibang pangyayari. Sa isang pandaigdigang pagpupulong tungkol sa pag-init ng mundo, ilang linggo pagkatapos, seryoso niyang inilahad ito. Naniniwala siyang ito ay babala ng kalikasan. Kung patuloy na iinit ang mundo, magkakaroon ito ng nakamamatay na epekto sa mga agos ng dagat sa polo. Nahaantong sa tuluyang pagkawala ng mainit na klima sa mundo. Pero ang mga vice-presidente sa audience, ay inakala namang nag-aalarmista lang siya. May ilan pang ang diretsahang nagsabi, na mas dapat nilang pagtuunan ng pansin ang ekonomiya, dahil mas marupok daw ang ekonomiya kaysa sa kalikasan. Nang matapos ang pulong, ang tanging sumuporta sa pananaw ni Jack ay ang propesor lang mula sa Climate Center. Nag-usap silang dalawa tungkol sa sitwasyon. Sa prediksyon ni Jack, ang mga epekto ng global warming ay lilito makalipas ang ilang daang taon. Pero hindi nila inasahan, na ang pagdating ng araw na ito, ay higit na mas mabilis kaysa sa kanilang inakala. Dahil sa mga sandaling iyon sa Weather Center, biglang may isang buoy na walang tigil sa pagbibigay ng babala. Ipinapakita nitong biglang bumaba ng 13 degrees ang temperatura sa isang monitoring point. Hindi ito pinansin ng mga empleyado. Sa halip, inakala pa nilang nagkaaberya lang ang makina. Hindi pa nila alam na ito na ang simula ng sakuna. Samantala, sa isang malayong lungsod sa baybayin, mas naging kapansin-pansin ang epekto nito sa klima. Ang kanina lang ay mahinahong panahon na may kasamang ambon ay biglang nagbago. Sa sentro ng lagay ng panahon, dumarami na rin ang mga boya na nag-aalarma. Sa wakas, napagtanto nilang hindi talaga ito aberya ng makina. Bilisan mo, tawagan mo si Jack. Naniniwala siya na ibig sabihin nito, na dumating na ang epekto ng global warming. At ang makakapag-predict ng susunod na mangyayari, ay ang climate model lang na gawa ni Jack. Habang nagmamadali silang mag-aral, nagsimula ng magbago ng husto ang klima. Kahit sa isang syudad sa Amerika, sabay-sabay na lumitaw ang tatlong buhawi. Patuloy nilang sinasalakay ang lungsod, at unti-unti silang naglalapit at nagsasama-sama. Nagiging mas malakas pang buhawi. Sinira ang lahat sa lupa. Ang reporter na nag-uulat sa mismong lugar, ay tinangay rin ng billboard na dala ng buhawi. Matapos ang serye ng kalkulasyon ni Jack, naniniwala na mas lalala pa ang klima. Ang buong Northern Hemisphere sa susunod na 6 hanggang 8 linggo, ay papasok sa nakakatakot na Ice Age. Sa panahong ito, ang anak ni Jack na si Sam, ay nasa ibang lungsod pa, sumasali sa kompetisyon. Nag-aalala si Jack. Kinontak niya agad ang kanyang anak, umaasa siyang umuwi agad ito. Iminungkahi pa ni Jack na magdesisyon agad ang vice-presidente. Mas mabuting magsagawa ng malawakang paglikas. Ilikas ang lahat papuntang timog. Hindi ko akalain na hindi pa rin makikinig ang vice-presidente. Kung hindi tayo kikilos ngayon, huli na ang lahat. Hindi nagtagal, nagpadala ng rescue team ang hilagang rehiyon. Ngunit pagpasok pa lang ng rescue helicopter sa loob ng bagyo, nagkaproblema na ang tail rotor nito. Ang mga tubo ay nagyayelo rin. Isang helicopter na hindi na makalipad, bumagsak ng diretso mula sa himpapawid. Bumagsak ng malakas sa lupa, binuksan ng piloto ang pinto para tumakas. Pero sa sumunod na segundo, nagyelo siya ng buhay. Hindi lang dito masama ang panahon. 3 araw nang umuulan ng malakas sa mga baybaying lungsod. Dagdag pa ang mga tsunami na patuloy na sumasalakay sa baybayin. Nagdulot ito ng matinding pagkasira ng transportasyon sa buong lungsod. Lalong nagkagulo ang mga hayop sa zoo. May ilan pang ang lobo ang nakatakas. Lumalalim na ang baha sa mga kalsada. Kaya nagmadali si Sam na kasama ang kanyang mga kaibigan para magtago sa mataas na lugar ng library. Sa daan, nakita ni Laura na may batang nakulong sa taxi. Dali-dali siyang tumulong. Pero hindi niya napansin ang isang higanteng alon, papalapit sa syudad. Buti na lang sa huling segundo, hinayla siya ni Sam pabalik. Sa gitna ng kaguluhan, nakaligtas silang lahat. Agad na tinawagan ni Sam ang kanyang amang si Jack, pero mas masamang balita ang natanggap niya. Mas mabilis ang pagdating ng malamig na hangin kaysa inaasahan. Malapit nang magkaroon ng napakalaking bagyo. Ang lamig na dala nito ay hindi sukat akalain. Sa gitna ng bagyo, ilang segundo lang at mamamatay sa lamig ang tao. Pinigilan ni Jack ang anak niya na magpatuloy sa timog. Maghintay na lang daw ito sa kanya. Hindi pa nakakapagsalita si Sam. Lumubog na siya sa tubig. Agad siyang lumangoy pabalik. Basang-basa siya at giniginaw. Dali-daling kinuha ni Laura ang tuyong damit para sa kanya. At kinuha rin ni Jack ang mga gamit para sa Polar Expedition. Para maglakbay ng malayo para iligtas ang anak niya. Sa mga sandaling iyon, nakita ng mga tao sa loob ng library ang isang kakaibang pangyayari sa labas ng bintana. Isang dambuhalang barko ang biglang sumalpok sa kalsada. Palamig ng palamig ang panahon. Nagsimula ng umulan ng nyebe sa labas. Sa mungkahi ni Jack, pumayag na ang vice-presidente na ang mga residente sa timog ay muling ililikas lahat patimog. Para naman sa mga residente sa Hilaga, huli na ang lahat. Maaari na lang silang ipaubaya sa tadhana ang mga taong kasama ni Sam na naipit sa iisang lungsod. Nang marinig ang balita,
Sunod-sunod silang nagsilabasan mula sa kanilang mga pinagtataguan, at nagsimulang lumikas patungong timog. Isang gwardya ang humarap at nagboluntaryo. Napamunuan silang lahat palabas para humanap ng daan. Agad silang pinigilan ni Sam. Kung ayon sa sinabi ng kanyang ama, kapag lumabas ang mga taong ito, kamatayan lang ang kanilang kahahantungan. Pero walang naniwala sa kanya. Sa huli, iilan lang ang nanatili sa loob ng library. Nahanap nila ang pugon sa library na mahigit 100 taon nang hindi nagagamit. Nagsimula silang magsunog ng mga libro para magpainit. Ang iba naman ay nakahanap din ng pagkain sa library. Sapat na ang mga ito para sila'y makaraos ng ilang panahon. Ang mga taong umalis sa library ay nahirapang lumakad sa gitna ng bagyo ng niebe. Patuloy na may namamatay sa lamig. Pero kailangan nilang iwanan ang mga bangkay ng kanilang kasamahan para magpatuloy sa pagtungo sa timog. Sa kabilang banda, umalis na rin si Jack. Dalawa pang katrabaho ang nagboluntaryong sumama sa kanya para suungin ang bagyo at iligtas si Sam. Napakabigat ng kanilang paglalakbay. Ang mga kalsada ay tuluyan ng nabarahan ng mga abandonadong sasakyan. Wala silang ibang pagpipilian kundi bumaba at maglakad. Biglang nabasag ang tempered glass. Isang kasamahan at ang snowmobile ay nahulog. Bagamat agad niyang pinutol ang tali ng snowmobile, masyado pa rin itong mabigat. Habang patuloy na nababasag ang tempered glass, agad niyang kinuha ang kanyang kutsilyo at pinutol ang safety rope. Pinili niyang mamatay. Hayaan niyong mabuhay yung dalawa. Si Jack, wala siyang magawa, kundi panoorin ang pagkamatay ng kasamahan niya. Labis siyang nakukonsensya, pero kailangan niyang magpatuloy, dahil naghihintay pa sa kanya ang anak niya. Si Sam naman, maraming problema. Nakaligtas sila pansamantala sa pamamagitan ng pagsunog ng libro. Matapos danasin ni Sam ang lahat ng ito, naglakas loob din siyang umamin kay Laura. May gusto rin si Laura sa kanya. Naghalikan silang dalawa. Kinabukasan, biglang nagkaroon ng mataas na lagnat si Laura. Diretso siyang nagkalagnat hanggang sa mawalan ng malay. Doon lang nila napagtanto na ang binti ni Laura noong negal iligtas siya. Nasugatan siya ng di sinasadya. Ngayon, nagkaroon na siya ng sepsis. Kung hindi siya mabibigyan agad ng antibiotic, baka hindi na siya umabot ng umaga. Habang labis na nag-aalala si Sam para sa kanya, hindi pa niya alam na may mas malaking sakunang paparating. Isang dambuhalang hurricane na may 50 milyang diametro ang tatama sa lungsod sa loob ng isang oras. Dahil sa epekto ng napakalaking bagyong ito, mabilis ding bumababa ang temperatura. Naapektuhan din si Jack at ang kanyang mga kasamahan sa daan. Habang naglalakad, natamba ang kasamahan niya sa lupa. Kahit anong tawag ni Jack, hindi ito sumasagot. Samantala, buong tapang ding pumasok si Sam sa gitna ng bagyo. Naalala niya ang malaking barkong inanod sa lungsod. Doon sa itaas, siguradong may antibiotics na makapagliligtas sa buhay ni Laura. Bukod pa rito, ang mga supply sa library ay paunti na rin ng paunti. Hindi lang gamot ang kailangan nila, kundi kailangan din nilang magdagdag ng pagkain. Kaya naman, silang tatlo ay magkakasamang umalis sa library at sumakay sa dambuhalang barko. Sa kabutihang palad, ang klinika sa dambuhalang barko ay hindi napinsala. Nakuha nila ang gamot na kailangan ni Laura. Agad itong inilagay ni Sam sa kanyang bag ng buong pag-iingat. Pagkatapos, nagpunta sila sa kantina para maghalughog ng mga mapapakinabangan. Nakakita sila ng maraming pagkain. Pero habang sila'y natutuwa, ang mga lobong nakatakas noon mula sa zoo, sinundan ang amoy nila at nakaakyat na rin sa dambuhalang barko. Tuluyan ng nanambalik ang pagiging mabangis ng mga gutom na lobong ito. Sumugod ito sa 3 tao, kahit na isara nila agad ang pinto. Pero sa kasamaang palad, nakagat ang isa nilang kasama. Ngayon, natrap sila sa loob ng kabina, at mayroon pang sugatan. Ang mas ikinababahala pa ni Sam, ay hindi pa niya alam ang kalagayan ni Laura. Hindi na siya magtatagal. Ang mas masaklap pa, hindi pa nila alam. Napapalapit na sa kanila ang napakalaking bagyo. Nagpa siya si Sam, na sumugal at lumabas sa bintana, para ilayo ang mga lobong nagbabantay sa pinto. Sa wakas, nagawa nilang ikulong ang mga lobo sa ibang silid. Pagkatapos, dinala nila ang kanilang sugatang kasama, humahagibis patungong aklatan. Samantala, si Jack naman ay hirap na hinihila ang kanyang kasamahan. Noon din ay biglang huminto ang unos ng niebe. Naging payapa ang lahat. Pero si Jack ay labis na kinabahan, dahil alam niyang nangangahulugan itong ang mata ng bagyo, ay nakarating na sa lungsod. Ang pinakamalalang sakuna ay malapit nang dumating. Ang napakalamig na hangin ay dumadaan sa bubong, at mabilis na kumakalat pababa. Nagbasag ang mga salamin ng gusali. Sa wakas, nakabalik na sina Sam at ang kanyang mga kasama sa library. Kumakalat ang lamig sa mga pader. Agad silang nagsimulang magsunog ng mga libro para magpainit. Sa kabilang banda, kasama rin ni Jack ang kanyang mga kasama. Sumilong sila sa kusina ng isang tirahan, at sinindihan ng kalan para makaraos sa gabing iyon. Sa tabi ng mainit-init na kalan, nagkamalay na rin ang kasama nila. Bahagya silang nagpahinga, at muli silang nagpatuloy patungo sa direksyon kung nasaan si Sam. Habang daan, muling sumalanta ang blizzard. Sa lupa, nagkalat ang mga taong namatay sa lamig. Kinakabahan si Jack dahil dito. Gusto na niyang pumunta agad sa anak niya, para makita kung okay lang ba ito. Maya-maya, nagpadala ng magandang balita ang space station. Ayon sa kanilang pagsubaybay, nakitang humihina na ang higanteng bagyo. Sumikat na ulit ang araw sa lupa. Kaya nagkaroon ng pag-asa si Jack.
Kasama ang kanyang mga kaibigan, dumating sila sa lungsod kung saan naroon ang kanyang anak, pero nang makita niya ang kalagayan sa kanyang harapan na nababalot ng yelo at nyebe, lalo pang bumigat ang kanyang dibdib. Nang matagpuan niya ang aklatan batay sa lokasyon, tila gumuho ang kanyang mundo. Halos natabunan na ng yelo at nyebe ang buong aklatan. Maingat silang pumasok sa loob. Matapos ang ilang paghahanap, sa wakas, nizelayan niya ang mainit na liwanag na nagmumula sa siwang ng pinto. Taglay ang huling pag-asa, binuksan niya ang pinto. Sa loob, malakas na nagliliyab ang simi niya. Mahimbing na natutulog sa loob ang mga nakaligtas. Ang pusong isang balisa ni Jack, ay sa wakas gaman na rin nang makita ang kanyang anak. Pagkatapos, ang balita na may mga nakaligtas dito, ay ipinarating niya sa command center. Agad nagpadala ang pangulo ng rescue helicopter, papunta sa library kung saan naroon sina Sam. Pumunta na rin sina Sam sa rooftop para maghintay ng rescue. Nang lumilipad na sila sakay ng helicopter sa ibabaw ng lungsod, saka lang nila nakita ang maraming rooftop ng mga gusali, na may mga nakatipong survivor na naghihintay ng rescue. Mukhang marami pa rin pala. Ang hindi nagpatalo sa biglaang sakunang ito ng yelo at nyebe, matatag pa ring nabubuhay. Ngunit ang sakunang ito, ano kaya ang kahihinatnan nito sa sangkatauhan? Walang nakakaalam ng sagot.